Habang tumatakbo si Sub-Zero para sundan ng witch, sinabi ni Garfield na nilamon nito ang lahat ng tao, kabilang na si Ram. Napahinto si Sub-Zero sa narinig niyang iyon. Dinagdag pa ni Garfield na kung hindi dahil kay Ram, malamang ay wala na rin siya ngayon. Ilang sandali pa, napakaraming Ryuzu clones ang lumapit sa kanila. Agad namang sinabi ni Garfield na hindi tunay ang mga ito at na hindi siya dapat mag-alala. Ipinaliwanag niya na plano niyang talunin ng witch gamit ang kanilang sheer numbers. Paglapit ng witch, agad nag-transform si Garfield sa kanyang beast form at sumugod, ngunit mabilis nitong pinigilan ang galaw niya. Sumunod namang umatake ang mga Ryuzu clones, ngunit madali lamang silang nilipol ng witch. Muli pang sumugod si Garfield, at sa pagkakataong ito ay nasalo niya ang atake ng witch. Ilang segundo lang ang lumipas, si Sub-Zero naman ang nalunod sa kadiliman at tuluyang nilamon nito. Sa loob ng tila isang hallucination, paulit-ulit na sinasabi ng witch sa kanya ang mga salitang, "Mahalin mo ako." Dito napagtanto ni Sub-Zero na hindi pa siya patay, dinadala lamang siya ng witch sa loob ng kadiliman. Napansin niya ang panyo ni Petre na bahagyang nagliliwanag. Kinuha niya ito at sa desperasyon, sinaksak niya ang sarili upang wakasan ang lahat. Nagulat ang witch sa ginawa ni Sub-Zero. At bago pa tuluyang mawala ang kanyang buhay, hinayla ni Sub-Zero ang tela ang bumabalot sa kanyang katawan at laking gulat niya nang makita si Emilia sa loob nito. Doon niya sinabi na ililigtas niya ito, anuman ang mangyari. Sa muli niyang pagkabuhay, sinubukan ni Sub-Zero na hawakan si Emilia, ngunit nanginginig ang kanyang kamay dahil sa matinding kilabot lalo na't sariwa pa sa kanyang isipan ang nakita niyang imahe ni Emilia bago siya mamatay. Pagmulat ni Emilia, napansin niya agad na parang nasasaktan si Sub-Zero. Dahan-dahan siyang lumapit at mahinahon itong pinakalma habang nagsisimulang umiyak si Sub-Zero, hindi na napigilan ang bigat ng emosyon sa kanyang dibdib. Paglabas ni na Sub-Zero at Emilia, napansin ni Sub-Zero na normal lamang ang kilos ni Garfield, hindi siya mukhang galit, at tila walang anumang negatibong epekto ang trial na ginawa ni Emilia. Para kay Sub-Zero, ito na ang pinakamagandang simula na naranasan niya sa lahat ng ulit na pagbabalik. Kaya ngayon, kailangan na lamang niyang alamin kung ano pa ang maaari niyang subukan at kung ano ang maaari pa niyang maibalik. Tinanong ni Sub-Zero si Ram tungkol kay Garfield dahil may balak itong gawin na maaaring makaapekto sa kanya at posibleng makialam sa mga susunod niyang plano. Dahil dito, gusto ni Sub-Zero na manatili si Garfield sa lugar upang hindi ito makagambala. Agad naman itong sinang-ayunan ni Ram. Mabilis na tumakbo si Sub-Zero patungo sa lugar na nakita niya bago siya mamatay. Pagdating niya roon, pumasok siya at ginamit ang Blue Crystal upang mabuksan ang isang nakatagong pinto. Laking gulat niya nang madiskubre na may isang Ryuzu na nakapaloob sa isang napakalaking kristal. Ilang sandali pa, dumating ang dalawang Ryuzu clones. Agad humingi ng tulong si Sub-Zero at hindi naman nakatanggi ang babaeng nakasuot ng itim. Dahil si Sub-Zero ay kinikilalang Apostle of Grid, obligado silang tumugon batay sa kontratang nagbubuklod sa kanilang lahat bilang mga clone ni Ryuzu Meyer. Sa loob ng isang bahay, tinanong ng itim na Ryuzu si Sub-Zero kung alam ba niya kung sino ang responsable sa paglikha ng lugar na iyon. Ayon kay Sub-Zero, marahil ay ang Witch of Grid na si Echidna. Sinang-ayunan naman ito ni Ryuzu at ipinaliwanag na ang lugar ay isang experimental facility na ginawa upang matupad ang pangarap ng witch at ang bunga ng mga eksperimento ay sila mismo, ang mga Ryuzu clones. Ang Ryuzu na nakita ni Sub-Zero sa loob ng crystal ay ang tunay at kauna-unahang Ryuzu Meyer. Ipinaliwanag pa ng itim na Ryuzu na ang mga clones ay binubuo ng cores of artificial odd na nalikha sa pamamagitan ng magic. Ang mga core na iyon ay balot ng mana na siyang nagbibigay sa kanila ng pisikal na anyo. Dahil dito, natanong ni Sub-Zero kung bakit kinakailangan ni Echidna na mag-eksperimento ng ganitong uri. Sagot naman ni Ryuzu, marahil ay nais ng witch na bigyan ng mga ito ng personalidad, memorya, kaalaman, o maging isang kaluluwa. Kaya't nagtanong si Sub-Zero kung nagtagumpay ba ang witch sa kanyang eksperimento. Ipinaliwanag ni Ryuzu na hindi nila minana ang kaluluwa ni Echidna. Si Ryuzu Meyer umano ay hindi sapat na vessel upang katawinin ang Witch of Greed. Pagkamatay ni Echidna, nagpatuloy pa rin ang pagdami ng mga Ryuzu clones. Dahil gawa sila sa mana, wala silang kinakailangang material para mabuhay. Ibinahagi rin ng itim na Ryuzu na siya ay isa sa 4 na pangunahing clones na ginawa 400 taon na ang nakalilipas at binigyan siya ng wisdom at personalidad upang pamahalaan ang patuloy na pagdami ng clones pati na rin ang sanctuary. Nang mabanggit ang salitang Apostle of Grid, agad nagtanong si Sub-Zero kung ano ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Ryuzu na ito ay tumutukoy sa isang taong may karapatang magbigay ng utos sa mga Ryuzu clones. Naitanong ni Ryuzu kung may ibinigay ba sa kanya ang witch bilang simbolo ng pagiging apostol nito nung nasa graveyard siya. Bigla niyang naalala ang tiyan na ipinainom sa kanya ni Echidna.
Bago umalis, hiniling ni Subaru kay Ryuzo na huwag sabihin kay Garfield na isa siya sa mga Apostle of Greed. Nagpasalamat siya at umalis. Habang naglalakad si Subaru, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang panatilihing ligtas ang lahat at maibalik sila sa village. Bigla siyang napahinto nang marinig niya ang isang boses, si Emilia pala, na matiyag ang naghihintay sa kanya. Sandali siyang napatigil at tinitigan si Emilia na para bang isang fairy ang dating. Habang magkasama silang nakaupo, sinabi ni Emilia na hindi siya makatulog kaya naglakad-lakad muna siya. Hindi niya maiwasang isipin si Puck at hiniling sana na narito ito ngayon. Nang makita ni Subaru ang lungkot sa mga mata ni Emilia, agad niyang pinalakas ang loob nito. Buo ang kanyang paniniwala nang sabihin niyang magiging maayos ang lahat at makakamit ni Emilia ang layunin niya. Nagpasalamat naman si Emilia dahil hindi siya nawawala ng tapang tuwing nandyan si Subaru para suportahan siya. Kinaumagahan, nagsulat si Subaru ng isang liham para kay Emilia. Nilagay niya roon na babalik siya sa mansion upang asikasuhin ang isang mahalagang bagay, ngunit hindi niya maaaring sabihin ang detalye nito kina Ram, Rosewall, o maging sa mga villagers. Habang papaalis si Subaru sakay ni Patrash, bigla na lamang hamarang sa daan si Garfield. Mariin itong sinabi na si Subaru, kasama ang kanyang witch scent, ay siguradong may binabalak na kalokohan. Naalala ni Subaru kung gaano katahimik si Garfield kahapon at tila hindi nito nagustuhan ang isang tanong na ibinato niya noon. Dahil dito, napangisi si Subaru, parang nakikita na niya ang tunay na dahilan kung bakit nagagalit si Garfield. Ilang saglit pa, napagtanto ni Garfield na sinusubukan lang siyang i-provoke ni Subaru. Tinanong niya si Subaru kung sigurado ba sila na wala itong gagawing masama sa oras na pahintulutan niya itong umalis. Mariin naman ang sagot ni Subaru, hindi niya kailanman pagtataksilan si Emilia, at wala siyang balak gumawa ng kahit anong ikapapahamak ng sanctuary. Alam din niyang may itinatago si Garfield, at diretsahan niyang sinabi na aalamin niya kung ano man yon. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.